Niloko ng asawa ang babae para pumunta sa tabing dagat at magpa-picture. Pagkatapos ay tinulak niya ito sa dagat at buntis pa naman ang babae noon. Kasama ng 3 buwang sanggol sa sinapupunan na hulog siya sa dagat. Paulit-ulit siyang binangga ng malalaking alon. Tumama na malapas ang gulo niya sa mga bato. Nagkaroon siya ng maraming sugat sa mukha. Mas delikado pa may mga peteng sa lugar na iyon. Sa sandaling iyon umiyak din ang asawa. Dahil minsan din silang naging mag-asawa. Ngayon siya pa ang kumatay sa asawa at hindi pa naipapanganak na anak. Tumawag siya sa pulis at nagsinungaling na nahulog sa bangin ng asawa. Hinagilap ng mga rescuer ang paligid pero hindi nakita ang katawan ng babae. At sa ganoong paraan, tila nawala na lang ang babae sa mundo. Samantalang siya ay palutang-lutang sa dagat buong magdamag. Hanggang sa huling sandali hindi niya alam kung bakit siya at ang sanggol ay pinaslam. Dahil 1 minuto bago siya itinulap sa bangin. Nangapo pa ang asawa niya. Mamahalin siya habang buhay. Hindi niya alam iyon na pala ang huling palam ng asawa. Akala pa niya noon, tunay ang mga luha ng asawa. Inaasahan na sa susunod na segundo itutulap siya nito sa dagat. Matapos ang 1 araw at 1 gabi ng panglutang, iniluwal siya ng dagat sa Pampang. May isang mayamang babae ang napadaan at nakita siyang walang malay. Puno ng sugat ang kanyang katawan. Maging ang mukha ay halos hindi na makilala. Agad na tumawag ng ambulansya ang mayamang babae at minala siya sa ospital. Sa loob ng ilang araw nagamutan ng mga doktor at aligtas siya sa bingit ng kamatayan. Pero matindi ang tama sa kanyang isipan. Sinubukan siyang kausapin ng mayamang babae para tulungan makabangon mula sa trauma